Okay. Ako po si Mithy Esguera at bahagi po ako ng Migrante Party List campaign team dito sa Toronto. Nandito po kami ngayon para sa launch at press conference noong Coalition kontra Dayaan na binuo po dito sa Toronto bilang tugon doon sa mga maraming question tungkol sa conduct ng overseas absentee voting dito sa Toronto. Ang coalition po ay binubuo ng iba-ibang representatives ng iba't ibang kandidato or yung mga campaign teams, pero nagsama-sama po kami regardless of our political affiliation dahil kami ay concerned doon sa pagiging clear at transparent ng proseso ng overseas absentee voting. Okay, ang pinag-uusapan natin dito yung election sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa May 9. Yes. Okay. Pero nagsimula na po yung overseas absentee voting dito sa Canada or sa ibang parte ng mundo noon pong April 9. So, ang April 9 until May 9 ay voting period po para sa mga overseas Filipinos na eligible voters. Marami pong mga questions tungkol sa isa po sa mga major questions ay kung bakit wala pang accredited na poll watchers. Gayong nagsimula na yung voting process dito. Bukod pa po doon, maraming mga reports mula po sa mga voters na either hindi nila natatanggap yung kanilang malapit na matapos yung period, pero hindi pa nila natatanggap. Group kontra Dayaan. Iba na nakatanggap ng multiple ballot. So, hindi pa tayo nagsisimula, pero pinapaalalahanan po. Okay, so anong gagawin nyo bilang coalition? Anong magagawa nyo dun sa, babantayan ng Dayaan sa election? Una po sa lahat, ginagather po namin yung mga reports na nakukuha namin sa mga voters tungkol po sa mga inconsistencies sa procedures ng pamboto. Tapos po gusto namin i-encourage yung mga kababayan natin na pumunta po doon sa konsulado o sa iba pang mga yung stations or mga lugar kung saan kinokolekta yung mga boto para po i-observe yung proseso. Although wala pong accredited poll watchers, ang sabi po sa amin ay malaya namang pumunta para mag-observe. Yun nga lang, yung mismo, may certain privileges po poll watchers na hindi ma-avail ng mga observers. Pero gayon pa man, hinihikayat po namin ang lahat na mag-observe at yung pong mga botante, kung mayroon pa silang na-observahan ng mga inconsistencies, ay i-report po doon sa coalition ng Dayaan para po ma-bring natin sa attention noong mga opisyales na namamahala sa election. So, Mithy, basically, ang concern nyo yung mga OFW voters dito sa Canada o sa Toronto lang? Kasi marami pong voters dito out of mga 34,000. 34,000 sa Toronto lang yan? O I have to verify po. Pero yeah, sa Canada. Pero yung turnout po ay 3,000 pa lang. Okay. So, marami pong, sa mga pakikipag-isap po namin, marami ring interesado sa voto, kaya lang hindi nila alam yung naging process sa pag-register o kung paano i-check kung registered sila. Meron naman pong gustong bumoto pero hindi nakakatanggap ng balota. So in general po, yung public information dissemination tungkol dun sa election, sa conduct ng overseas absentee voting ay hindi naging malinaw sa mga kababayan natin. Okay. Na sa dami po ng overseas Filipino workers, overseas Filipinos, sana dapat sana naging bahagi sila noong eleksyon dahil bahagi pa rin naman po sila ng Filipino nation na magiging apektado nung kung ano man yung outcome ng elections. Yun, kaya nga gusto po nating bantayan yung nagaganap na eleksyon dahil ito po magdedetermine ng future ng ating, hindi lang ng ating mga Filipino na kababayan na nandito, kundi the nation as a whole. Pwede bang ipaliwanag mo yung ibig mong sabihin ng bantayan? Is it physically nababantayan yan or any other means? Siyempre, primary po yung physical na nababantayan dahil meron pong mga verification processes, di ba? Kailangan merong ballot receipt na piniprint.
At sana nga ang isa sa mga task ng poll watchers ay makita yung ballot receipts na piniprint at ma-ensure na nagmamatch yun sa mga balota. Kaya lang, even with the ballot receipts, meron yung reported inconsistencies tulad ng... Saan lugar yung reported inconsistencies na yan? Dito po sa Toronto. So Okay. meron pong mga nagsasabi na in the first few days pinakita sa kanila yung ballot receipt, and then meron lang pong nagsasabi na hindi. Ngayon, ito po ay reports mula sa mga tao na gusto po namin sana mabigyan ng kalinawan noong mga officials na namamahala doon. Ano, malawak ba yung inconsistencies na yan? Ito po ay, yun nga, hindi po natin alam yung extent, kaya lang here and there, may naririnig, hindi lang po sa part namin, kundi sa part ng iba pang mga taong bahagi ng coalition. So yun nga po yung gusto namin hikayatin din yung mga kababayan natin para po malaman natin kung gaano kalawak yung extent ng mga inconsistencies na yun. Mag-report po sila doon sa coalition para kung talagang malaking problema yun ay ma-address ka agad. So, yung mismong mga tao nagre-report sa inyo na meron ganyan nangyayari? Opo, yan po yung mga tao na na-encounter namin sa pag-iikot sa community. Kailan pa yan? Kaya? Mula po nung nag-start ang voting period. Dahil kami naman po ay part ng iba-ibang political party. So, syempre, umiikot po kami para mangampanya. So, yung mga nakakausap namin, may mga kinikwento sa amin na experiences nila related po sa voting. So, ganong kalaki ba yung coalition nyo? Ang coalition po sa ngayon ay nakapag-participate po dun sa initial na meeting yung migrante party list, ang campaign teams, representatives ng campaign teams ni Mr. Duterte, ni Ms. Pong. Dito po ngayon present din po yung campaign team ni Mr. Binay. So, bukod po doon sa mga may affiliation sa mga political parties, ini-encourage din po namin yung mga concerned individuals and organizations na makibahagi din. Kaya po yun yung aming panawagan ng koalisyon ay makialam, makibahagi. So, yung gusto mo sabihin, yung message na yan, gusto mo sabihin sa mga tao? Sa mga tao po. Pwede bang ulitin mo? Ang message po namin ay makialam, makibahagi, kumilos. Okay. Magbantay, makialam, makibahagi, kumilos. Okay. Thank you. Salamat din. Ang aking pong puso ay nasa bayan. Kaya ito, ako ay nagpresentang i-convene ang isang grupong ganito para magkaroon ng boses ang mga mamamayan ng Canada para isang layuning mabuti na kung saan mayroon tayong lumalaban sa kontradaya. Mamaya po, babatikusin at mayroon tayong mga testimonies. Ang buod po ng pagtatayo ng grupong ito ay ito po. Nabuo ang koalisyon kontra Dayan dahil sa nakitang pangangailangan na masiguro ang isang malinis, matapat at mapayapang eleksyon sa Toronto.